Do bully students can be charged of criminal offense? What is the punishment or penalty of a school personnel or teacher who commits bullying? What are the forms of bullying and cyberbullying that can become a crime? Magandang araw po mga kapatid, mga kabagis. Welcome to my vlog and to my episode, Alamin ang Karapatan Mo, Issues and Commentaries. What is Republic Act 10627? This is the Anti-Bullying Act of 2013, signed into law by late President Benigno Noynoy Aquino Jr. It recognizes the importance of preventing and responding to bullying, including cyberbullying, in educational institutions. Schools, especially elementary and secondary, are mandated to adopt policies and mechanisms to effectively handle and address bullying incidents. Before we go on, my dear subscribers, let us define the terms of this law. What is bullying? It refers to any severe or repeated use by one or more students of a written, verbal, or electronic expression, or physical act or gesture, or any combination thereof, directed at another student that has the effect of actually causing or placing the latter in reasonable fear of physical or emotional harm or damage to his property, and creating a hostile environment at school for other students. A simple understanding, my dear subscribers, about bullying ay kung ang estudyante ay kinutya, inuyam, nilait dahil sa kanyang physical na pagkatao o physical na anyo, maring pandak, maring maitim, maring may kapansanan, or member ng PWD na tinatawag natin, at kung kinutya, inuyam, o nilait, maaari kang tinatawag na bully. O pinagalitan, binulyawan, o sinaktan ng teacher o kapwa estudyante. Yan ang tinatawag nating bullying. Pakinggan natin ang panayam sa ating magiting na school principal ng Ilocos Sur National High School. Makakapanayam natin ngayon si Ilocos Sur National High School Principal 4, Madam Edita Bagcal, tungkol sa Republic Act 10627 or the Anti-Bullying Act of 2013. Ma'am, bilang pinuno ng paaralang ito, napakalaking paaralan, meron na bang mga nai-report dito sa opisina ninyo na mga biktima o nakaranas na ng pambubuli ng mga estudyante? Sa laki ng aming populasyon, talagang marami ang mga nambubuli, mga estudyante dito sa school. Pero may mga proseso naman tayong ginagawa kung may mga kasong ganyan dito sa ating paaralan. At sa proseso na yan, ma'am, paano ninyo naman, if not to prevent, paano ma-minimize ang ganitong sitwasyon sa inyong mga paaralan, lalo na sa mga nabibiktima ng mga estudyante? Una, nagkakaroon tayo ng tinatawag na incident report na ginagawa ng isang advisor o kung sino man yung nandoon sa pambubuli na yan.
Kung halimbawa sa even different learning areas ng mga teachers nila, kung sa mismong klase nila naganap yan, sila na mismo ang gagawa ng incident report to be submitted to the guidance office. Saka depende rin kung anong klase ng pambubuli yan. Dahil dito sa ating paaralan, we have 8,442 learners, talagang may mga ganyang kaso. Kaya ang nangyayari, pag nandyan na yung incident report, pinapatawag na yung estudyante. Kung paano yung sitwasyon, meron ng parents na pinapatawag din through letter, and then after that, nagkakaroon na yun ng counseling. Counseling ng bawat panig kung paano nangyari ang pambubuli na yan. Sa ibang mga sitwasyon naman sa school, ma'am, at sa DepEd, may plano na ibabalik na sa dating March ang closing exercises and June na ang pasukan by school year 26-27, ma'am. Ano ang reaction niyo rito? Tama lang na ibalik. Kasi ngayon supposed to be ang end of school year is June, pero ginawa ng May 31. Kaya may bago ng binigay na order ang Department of Education na mas pinaaga yung back-end ng school year para up to the time na by 2024, school year 2024-2025, mas maaga na ang pagpasok. Dahil sobrang mainit pag during summertime ang mga bata. Mas malaki ang na-utilize namin sa electricity dahil sa init ng mga classrooms. Thank you, ma'am. Ayon sa panayam ko kay Principal Bagkal, sa dami ng kanilang mga estudyante, mahigit 8,000 students, ay hindi maiwasan na magkaroon ng mga complaint sa kanyang opisina tungkol sa bullying. O may mga estudyanteng nakakaranas ng pambubuli o panlalait o pang-uuyam o pang-iinsulto o pananakit sa kapwa estudyante. Dahil hindi maiwasan dahil sa sobrang dami ng kanilang populasyon sa eskwelahan. What is cyberbullying? We should differentiate cyberbullying to simple bullying. Cyberbullying, it means that any bullying done through the use of technology or any electronic means like using social media, maybe cell phone, Facebook, Messenger, YouTube, TikTok. This term shall also include any conduct resulting to harassment, intimidation, or humiliation through cellphone texting, through email, instant messaging sa Facebook, chatting, using internet, online games, and other social platforms. Sa dami ng mga ginagamit ng mga estudyante o mga tao individual na social platform sa Facebook, sa internet, ay kung ano-ano ang mga nasasabi nilang masama sa isang kapwa nila estudyante o isang individual. Kung mayroon na silang kinaayawan ay maaring kutyain or maaring pagalitan or maaring uyamin ang estudyante o isang individual na ito ay undergo or agpul ito na sa cyberbullying, no? And there are some elements of the Republic Act 10627 or the Anti-Bullying Act of 2013 may fall on cybercrime law or sa RA 10175 naman, which is the Cybercrime Prevention Act of 2012. But before we go on, let we define what is bully. It refers to any student who
commit acts of bullying. But the law did not simplify if there is criminal liability of bully students. Ibig sabihin, walang makakasuhan na estudyante, elementary or secondary, kung simple bully lamang. Maliban lang kung cyberbullying. And what is bullied or victim naman? Refers to any student who experiences the act of bullying or retaliation. May we listen the interviews of two students of the Ilocos Sur National High School. Dito tayo sa grade 8 ng Ilocos Sur National High School para matanong natin ang ilang mga mag-aaral tungkol sa Anti-Bullying Act or the Republic Act 10627. Sino nakaranas na sa inyo ang pambubuli at anong pakiramdam ng mabubuli? Yes. Masasaktan ang damdamin. Ituloy natin ang pagtatanong, paano kayo makaiwas sa mga nambubuling kamag-aral o isang guro? Gagawin ko is ingasan ko kayo sa mga taong mabubuli at kapag may binubuli ng isang tao, tulungan at iyang or Yan ang napakagwapong mag-aaral. Salamat! What is the purpose of an anti-bullying policy? Anti-bullying laws are policies created to prevent bullying and to protect students and encourage them to seek assistance if they are being bullied. We also tackle the punishment for anti-bullying law in the Philippines. Any school employee or teacher who commits bullying shall be punished by a fine of not less than 50,000 pesos lang naman. No? That simple bullying ay hindi naman mabibilanggo, hindi naman makasuhan ng kriminal ang isang school personnel or teacher. Multa lamang ng 50,000 pesos. Sa balimat, iba naman ang cyberbullying. I know the emotion and sentiments of a teacher because I was one of the members of the DepEd for 20 years also. Na kung minsan ay dahil sa pagod, stress, sa dami ng trabaho ng guro, ay hindi nila nakukontrol ang kanilang emosyon. Napapagalitan nila ang stubborn student o yung matigas ang ulo ng estudyante. Minsan ay isang paraan din ng pagdidisiplina yon, subalit kung nakakasakit na ng damdamin at undergo na ito or nagpull na ito ng bullying, maaari na siyang may reklamo sa paglabag ng bullying law. As I mentioned earlier, the Republic Act 10627 or Anti-Bullying Act of 2013 is a sequel or continuation of the Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Do you know that there are forms of bullying and cyberbullying that can become a crime? Bullying and cyberbullying can become a crime if you are physically assault someone. Maaring meron ng assault, make violent threats, harassment someone, especially if the harassment is based on gender or racism. Maring kung sinabi mo siyang bakla, tumboy, or mga member ng LGBT, or dahil sa ang ama niya ay black African,
tinawag mo siyang negro o anumang panlalait, ay yan ay maaring covered yan ng cyberbullying. Make death threats. Kung pinantaan mo na siya, binantaan mo na ng kanyang buhay. Make obscene and harassing phone calls or text. Pamamagitan lamang ng pagte-text mo sa kanya, gumamit ka na kasi ng electronic device. Or sexting or sextortion, which is sexual exploitation or child pornography, and stalk someone, commit hate crimes, or yung tinatawag nating extortion pa rin, ay yan ay mga forms of bullying that can become a crime. Pwede kang may demanda ng kasong kriminal na yan kung may mga nalabag ka sa mga ito. Or take a photo of someone in a place where they expect privacy. Sa bahay, kung may nagpipicture sa'yo na nakahubad yung pinipicture mo o anumang may private, nawalan na sila ng privacy, ay covered yan sa cybercrime bullying. And this penalty of this form of bullying may depend on the weight or gravity of the offense, supported of course by circumstantial or physical evidence under the revised penal code. Tutuloy natin mga kabagis, mga ka-YouTube, sa next episode natin ang cyber libel naman at cybercrime act. Bagamat monetize na po ang aking vlog, ay humihingi pa rin ako ng suporta ninyo para subscribe, watch, and click the notification bell sa aking YouTube channel, Charlie Pinto Vlog. Ayon sa aking bubuit, walang nang-aapi kung walang nagpapaapi. Maraming salamat po. Agyusak onay tagina. Agyamanak.